Standby. Taga-Luzon, sabi niya, bakit marunong Bisaya? Ewan ko, magtatanong. Standby. Sa dictionary man ako. Standby. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong bayan, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa paglalaan, at ating itagay, bagong lipunan. Medyo nag-ano siya. Kanyang ketan. Ito yung kanta natin. Kaya ko visual niya. Itinry ko po ito. Narinig niyo ako? Saan to? Narinig niyo po ako? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Huwebes. Miyerkules. Huwebes. Pebrero 14. At ngayon ay siyempre, araw ng mga puso. Kaya ako na naman ay nakapula. Kahit hindi naman araw ng mga puso susuot ko pa rin itong aking paboritong kulay na pula. Ano? So, ang ating araw ngayon ay napaka-espesyal. No? Maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang pagbati. Ay mga lalaki, mga babae na ating mga taga-pakinig dito sa Wealth of the Nations ay bumabati sa inyong lingkod ng isang araw ng mga puso, Valentine's greetings. Sinisikip naman po natin na batiin din kayo at in reciprocation na sa inyo pong napakagandang gesture. Okay, sige. Bago po natin simulan ng ating napakalagang mga pagbabalita at meron po tayong interview ngayon ay kumbaga parang pasabog na rin para malaman natin, makainitan ng update kung nasa na nga ba si Royal Highness Datu Kuluban. Siguro naririnig niyo po yun. Datu Kuluban, marami daw pong asawa yun. Siyempre, Datu Hari. Alam mo sa Bisaya, pag kinabing Datu, mayaman. Pero ako, Datu na rin ako Dahil na-confer din ako as Datu Armani sa hindi sinasadyang pagkakataon. Si Datu Seyus. Meron din po pala siyang report, Aabangan natin yan. Kasi si Datu Seyus, nakatanggap po ng dokumento na nagsasabi na ang Garden of Eden ay nandoon sa Mindanao. Pero kinukumpuni pa niya dahil katatanggap lang niya ng kanyang sinasabing dokumento.
tinawag niya sa atin yan nung isang araw. Sabi niya, excited siya. Sabi niya, Dato Armani, may natanggap akong importanteng dokumento. At dito makikita natin ang Garden of Eden ay nasa Mindanao. Wow! Itatalakayin po natin yan one of these days. Samantala, ito yung aking laging pinananawagan. Huwag na sanang ma-misinterpret. Kung kayo po ay na-appreciate ninyo ang aking ginagawa dito, maaari po na kayo magpadala ng inyong tulong, ang inyong appreciation in the form of donations sa paypal.me, www.paypal.me/TonyIsrael. At syempre, sa ating video account, ang savings account number ay naka-flash na po sa inyong mga screens at ang aking phone number at yung full name na maaari po ninyong gamitin kung kayo magpapadala sa pamamagitan ng Cebuana, Luilier, WU, Palawan at iba pang means na remittances para po sa inyong pagpapahatid ng inyong appreciation. At syempre, pinasasalamatan po ng ating programa ay ating mga donors. Ito po yung mga donors na okay lang na mabanggit yung kanilang mga pangalan. Meron din naman po na ayaw na mabanggit yung kanilang pangalan. So, nandyan si Edwin ng Lucena, si Alfredo T. ng Saudi at Dingley Iloilo, si Nick K. Brother, malapit na, ng New York, si Cecil T. ng Tokyo, si Iya C. ng Taiwan, si Marlene J. ng Saitama, si Marilyn A. ng Santiago City, si Eduardo E. ng Rizal, kay Jeline G. at kay Arlene ng Surigao. At syempre, nandiyan ang aking kabrother sa UFOSP na abalang-abala ngayon sa ating project. Engineer Salde, malapit na, Engineer Salde. At tayo pupunta kay Manong Ed para mabuo yung ating 3 kings. Pero very soon, magiging 4 kings na rin dahil isang Saldi, Salvador Vilches, sasama na natin yan. Sasama sa ating hari. Para 4 na hari, di ba? Sa Barahay, 4 yung hari. Okay, at kay Naima G, siyempre ng Abu Dhabi, at siyempre kay ASP ng Ontario, Canada, na kasalukuyan ay namamuluktot sa sobrang lamig. At ang kanyang kaibigan, o kanyang ama na si Rodilyn P. ng South Cotabato, maraming salamat sa inyo. At siyempre kay Samson T. ng Maynila. Si Samson ay isa po sa mga alagad ng Madrigal Acopiado Estate. Paliliwanag po nila yan kasi medyo complicated yung kanilang claim. No? Ito po may kinalaman sa T01-4 at dun sa estate po ng Madrigal Acopiado. Ang ating pong inaantay dyan ay makapagsalita ang kanilang claimant na si yung attorney in fact nila na si Kadani Frenesa. Okay, so Samson, salamat Samson. At siyempre, nandiyan si Celia C. ng Ireland at Batangas. At siyempre, ang ating bagong donor na si Maria Leonora T. ng Teresa Rizal. Talaga naman, parang kanta, no? Maria Leonora T. Teresa. Maraming salamat po sa inyong assistance. Hindi ito natuloy. Nasaan ba yun? Ayun. Siyempre, bago tayo magbigay ng tidbits ng updates, atin muna bigyan daan ang ating mga early tuners at kanilang pagbati. At siyempre, hindi mo mawawala ito. Ito yung talagang ginagawa. At siyempre, nandiyan si Sita Jose. Good evening sa iyo, Sita. Any updates na ba kay Supremo? Wala pa. Kay Princess, wala pa. Kay Samson, ayun. Samson Torres, kababanggit ko lang. Bakit hindi ma-play ang video? Wala pa kasi hindi pa tayo live, Samson. Pag live na ngayon, makikita mo na yan sa iyong messenger. Kay Sita Jose, mamaya pa. Ayun. Kay Leonita Resurrection, good evening. Joe Reyes, what's the latest? Abangan ang 15 ng Pebrero. Dahil sa 15 ng Pebrero, ay yan na po deadline. Bukas na po. Pero not necessarily bukas dahil Sabado na dito. Dahil ang inaabangan dito yung mga malaking kaganapan sa Amerika. Marami na pong deadline ang binigay.
ang pagsasara ng Federal Reserve. Kaya yung Federal Reserve pag nagsara, sarado na rin ang cabal operations. Pag sarado na yung cabal operations, ang papalit yata dyan US Treasury na. Kaya yung lalabas doon na pera ay back up na huryo ng ginto. Yan ang inaano ni Trump ngayon. Ano? At syempre, may mga pagkilos na palang nangyayari. Kaya lang, silence mode muna. Silence mode ang lahat. Dahil iniiwasan dito na mag-retaliate yung kabal. Pero yung ugong-ugong dyan, 15 ng Pebrero, nandiyan na po yung mga deadline. No? At mamaya, ipaalala nyo sa akin yung GISARA. Maganda pala itong GISARA eh. Tama-tama ito sa topic natin ngayon dahil may kinalaman din ito sa pagbubuo ng mga tribal communities. Okay, siyempre nandiyan si Dio Inover. Ang ganda ng pangalan mo, Dio, ha? Parang kanta, ha? Dio kumutya mo, ha? At siyempre si Bel Diaz. Nasa na raw ang prinsipe at prinsesa? Siguro nagpapahinga sila sa palasyo. Wala ko na ng prinsipe. Okay. Ang prinsesa ng mga tribal, antayan natin yan ng pagdating. Kay Rolando Delica, gracias, Senyor Anton, sa Kambayani at sa aming kapanahunan. May Lord bless you and keep you. Thank you so much, Rolando. Kay Jobel Diana, I love and miss ko na ang W2TN. Masayang-masaya ako sa Bangkok. Sa Bangkok ka ba ngayon, Jobel? Okay, sige. Mantay-bayanan natin yan. At isa sa mga araw na to, pag-uusapan natin yung Maharlika. Kasi sinangayunan ni Presidente Duterte. Yung pagpapalit ng pangalang Maharlika. Tama-tama, marami namang Maharlika groups. Yun naman siguro ang kailangan i-harmonize. Kasi ang daming grupong Maharlika, ang tendency niya ay magpapataasan ng ihiwag naman. Okay, Constancio Parfan. Hi, Alfred. Let's hope this time we could receive some good news from Supremo and Princess Elizabeth or kay Star 888 daw. At nandiyan siyempre si Gerald Casimiro. Request, payag po ba kayo na palitan ng pangalan ng bansa ng Maharlika? Pag-uusapan natin yan, kasama po si Ka Felix at saka si Ed Neri. Baka sa Sabado. Sa Sabado. Ka Felix Fohas. At good evening din. Nice to hear from you again, Michelle Candilera. Hindi naman po ako nawala, kaya lang, nandun ako sa YouTube Live. Kaya minsan naglo-live tayo doon tuwing Sunday Super Chat. So, maaari po ninyo akong mahuli doon sa YouTube. Mag-subscribe lamang po sa youtube.com/Tony Israel. Andito po tayo nawala. Okay, dati namang Maharlika ang pangalan ng ating bansa. Okay, sige. Pag-uusapan natin yan. Kay Mark De Lima, nice hearing from you again. Sabi niya, okay, nice hearing to see you. Nice to see you here. Dito sa ating programa sa Facebook. Talaga na-miss nila itong Facebook live program natin. At nandiyan si Alan Milebo, kay Rolando Davis, naka-standby for the latest news, Maria Rosa Silang, kay Rosie Sotelo Gavanes, kay Ander Gina, good evening, kay Maiciel Bendijo Villalruz, kay Dan Dihucos, Jonathan Vanillas, Charmel Villarreal Manuel, kay Gudoy, ayun, si Gudoy, yung pangalan pa lang, sanglaan na, okay? Kay Edwin, good evening, kay Edwin. Erisa Josie, watching from Bunay. Noel Talagit, good evening. Charmel Villarreal Manuel, tapos na. Kay Iya Carvajal, good evening sa iyo, Iya, malapit na. Kay Delia Agustin, ay naku, nakalimutan kong batiin si Delia. Salamat, Delia. Kay Danilo Garcia Rabara, kay Jong Magsayo, kay Adrian Diaz, kay Violi Pahador, kay Grace Gahilonia, kay Carlito Pre, kay Marlene Yurin, kay Marlo Tempus, tapos kasi yan, no? Grace Gahilonia, tapos na yata, kay RJ, kay Dominic Mateo, kay Nancy Abaygar, Adrian Diaz, kay Sandel, good evening sa iyo, kay Chris Busa, kay Yoko Nay, salamat naman. Nagpakita kay Yoko Nay, gusto ko pa. Okay, Dario Castrense.
Jeric Bueno, kay Hayete, kay Nancy Sota, kay Samuel Sabado, kay Tabeta Tolentino, Happy Valentine's din sa iyo, kay Ariel Lacanyeta, kay Architect, Kala ko sa YouTube live, ano muna tayo, kay Architect, dito na muna sa Facebook dahil nami-miss ko rin dito Kasi yung features dito na ginagamit nating D-Live, madaling gamitin kaysa dun sa YouTube, nangangapa-ngapa pa ako doon. Kay Mylene Sumabat, kay LV Shiga, hello, good evening sa iyo, Ma'am LV. Kay Marlene Nagabaw, Happy Valentine's din sa iyo, Marlene. Kay Sena Ilaw, Lourdes Glagiman, Carlito Salibio, kay Pantat Mabini, Pantat, marami dito sa Iloilo niyan, ha? Kay Jesse Senyar, good evening. Kay Tatalino, good evening sa iyo. Kay Jerry Asayas, watching from Jubail, Saudi Arabia. Kay Margaret Benaventura, Mela Conce, okay, kay Ate Elvi, kay Elma Victa Peralta. Ito hello po. Dati na pong pangalan ni Maharlika, 9th to 15th century. Mamaya, pag-uusapan natin yan sa ating kapitapitagang panahon. Walang iba kundi si Datu Tulungan ang kanyang pangalan. Ano po? Kay Willie Aragon Raelian. Willie, maraming salamat sa pagsubaybay. Kay David Asuncion, kay Hanashi Takashima, good evening. Teresa Dumanais, Eva Esquilio Jimenez, good evening sa iyo. Kay Cheryl Mali, kay RGDXZ Ibanez. Okay, maraming salamat din po sa inyo. So, ang ating update po ngayon, wala namang masyado, kundi ang inaantabayanan po yung mga maaaring maganap o mga deadlines na ipinahayag ngayong February 15. Siyempre, nandiyan yung deadline ng pag-surrender doon ng Kabal. At nandiyan yung deadline na magiging GSARA compliant na ang mga bansa. Kumbaga parang siguro, ito na yung pamalit sa United Nations. Itong GSARA, ito yung tinatawag nila na Global Economic Security and Reform Act. No? Ito ay ipinasa doon sa Amerika kung hindi ako nagkakamali. Marami pa akong aalamin dito. Dito sa GSARA kasi, mamumutawi ang soberenya ng mga tao. Hindi na papasailalim sa gobyerno, kumbaga. No? Kasi malaking pagkakaiba noong soberenya kaysa doon sa gobyerno. Dahil ang gobyerno medyo mapanupil at marami pong, gaya nga po ng mga ipinagpao ng pahayag ni Queen Salvacion Legazpi, nila Rick Villori, ang sovereignty of the Philippines, o soberenya ng Pilipinas, kaiba doon sa gobyerno ng Pilipinas. At di ko ma-explain pa sa ngayon to dahil kulang pa ang aking kaalaman. So itong GSARA compliant, naiiba po ito. Ito po yung more on humanitarian aspect ng pamamalakad ng lipunan sa buong mundo. Yung humanitarian. Dito po ay inaasahan po ito ng bawat sangkatauhan, ng sanlibutan, bawat mamamayan na hindi na po mabi-breakdown na ho yung divide, yung pader, no? Na naghumihiwalay dun sa mahirap at sa mayaman. Pinapapansin po natin, ang takbo ng ekonomiya ay yung mga may pera, yun po ang makapangyarihan. Kung sinong may pera, yun ang yung mayaman, papayaman ng pamayaman, at hinihigo po ng may pera, yung pera ng mga maliliit. Yan po ang sitwasyon. No? Kaya dito sa GSARA, tila yayaman lahat at yung mga kabal, yung mga sistemang itinayo, mga institusyon ng layunin ay para ma-enslave tayo, tayo ay maging alipin sa pera, ay titibagin. No? Matitibag na ho yan. Ngayong A15. Kasabay kalinsabay po niyan, yung tinatawag nating Global Financial Reset o Global Currency Reset o yung tinatawag na revaluation ng mga currencies. So, nais ko rin pong ipanawagan dun po sa mga keepers natin sa kabundukan na yung inyo pong ZIM, yung Zimbabwe dollars na inyong, kung meron man kayo dyan, ihanda-handa na po ninyo yung mga kahon. Yung mga mother boxes, mga baby boxes, ihanda-handa na po ninyo dahil malapit na po i-announce yung redemption. Dito po sa ating programa, i-announce po natin yan. At hindi po, wala pong katotohanan na kayo ay merong ZIM aid, pwede ninyong dalhin kagad dun sa HSBC para papalitan. Hindi po ganon dahil meron pong ino-authorize ang HSBC
na makapag-transact lamang para makapag-transact ng inyong redemption. So hindi po lahat ng tao ay binigyan ng ganyang authority. Incidentally, kilala po natin yan at nais ko po nga ipaabot na hindi po ganun ang sistema na dadali na lamang po ninyo yung Zimbabwe dollars na nakakount, pupunta kayo ng HSBC at pasusuklian. Hindi po ganun ang siste. So, ihanda-handa na po ninyo yan dahil nalalapit na po. No? Inaantay na lamang yung tinatawag na confirmation. Particular pagdating dun sa GKYC na tinatawag, Know Your Client Rules. At yung siyempre, yung pagdating ng salapi. Malaki ho yun, malaki. Makikibalato ho tayo. Masaya tayo dito sa Woten. Magsasubmit din tayo ng Magsasubmit din tayo ng humanitarian project. Diba, kuya? para sa Woten, no? Diba? Kaya yan ang nakasalalay po yan. Ang pagtanggap po ng salapi, nakasalalay po dun sa kung meron po kayong mga humanitarian projects. Bukod po dyan, pagkakaluban daw po tayo. Pero hindi pa po natin agad-agad makikita yon. Gradual, yung mga pakaloob na personal. No? Gradual yan. Pero unahin mo muna yung mga malalaking malalaking kaukulang programa. Yan, tinatawag na programa. When the program starts, yun po muna uunahin. At in effect, indirectly, tayo na po ay simulan na mabibiyayaan hanggang sa dumating na po yung punto na maraming nagtatanong sa WTN, kailan ba kami mabibiyayaan yan personal? Okay? So, antabay lang po tayo dito. At wag po natin i-discount na ang lahat ng ito ay magiging smooth sailing para sa Pilipinas dahil may possibility rin po na magkaroon ng martial law sa Amerika. Martial law sa Amerika at magkaroon din ng martial law dito sa Pilipinas to give way doon sa transition. Okay? May transition Kaya para kang nagmamadyong yan Pag nagmadyong ka, kailangan mo kamadahin. Tapos pag hindi mo na, tapos guguluhin. Tapos kakamadahin at guguluhin. So kailangan ngayon guguluhin muna para makamada ng mahusay. So ano lang tayo? Mag-antabay lang tayo sa mga darating na pagbabalita. So siguro naman satisfactory na po yung aking naihatid sa inyong balita. Hanggang bukas po yan na 15. So tama-tama by Saturday dito sa ating programang Alien Talk with Ka Ed Neri ay makakapaghatid na po tayo ng mga balita kung anumang development na pwede pong isiwalat. Bueno, sa gabing ito ay ating pong magiging panauhin si Datu Tulungan. Si Datu Tulungan po ay siya po ay isa po sa mga administrative officer sa office ni King Datu Tuluban. Siguro marami na naulinigan po ninyo yung King Tuluban. Ito po si King Tuluban ay isa po naging controversial pong figure. Gawa ng kinulong ito. At sinabi nananrit daw. Pero bukod dyan na narinig po maraming asawa ito si King Tuluban. Si King Tuluban po na-confer po ito sa bilang hari ng Philippine Territory noong 2015. Ayan po ang larawan ng King Tuluban. Pularo yan dahil maraming nag-aano nga sila. Nag-aanay mga seremonyas na igawa. Ayan at isa sa mga prime mover pagdating po sa pagpapakilos ng mga tribal leaders sa Mindanao, particular. At kanyang kaharian, iilawan ko. Okay? Ang kanyang kaharian, may tinatawag na domain, nasa bukid nun. Nasa bukid nun. Sa kasamang palad, si Tuluban ay ikinulong. Kinasuhan. At hindi pa yata makapiyansa bilang kanyang kaso. So alamin lang natin ang dahilan kung bakit kinulong ang isang tribal leader na si King Tuluban. Bago po yan, may natanggap po tayong text galing kay Doc Harry. Kasama po yung project ko dyan sa humanitarian, siyempre. Pero siguro i-ingredient dyan, Doc Harry,
project ng hospital, doon sa mga naka-plancha na. No? Kasi yung healthcare isa yan sa mga prime projects. May yan. I-integrate na lang dahil syempre. In the view of innovation, the technical innovation, technological advancement, kailangan po yan synchronize. Okay, so nag-about, lead. Okay, sound is static and moving. Kaya dahilan. Okay. Wala tayong magagawa. Alam niyo po, minsan magamit tayo ng ganitong platform, hindi na po, wala na sa control kapag naka-onboard na ho. Sorry po dyan, sorry po. Ito na po yung hinintay natin, sir. Teka muna na lang. Ang Trump Global Currency Research at pag mag-implement na ng redemption, kaya nag-echo pa rin. Sorry about sa echoing. Wala akong may tulong sa ngayon. Alam paano yan. Samantala, patuloy na natin si Dada Tulungan. Magandang gabi kayo, Dada Tulungan. Magandang gabi rin po, Anton. At sa lahat po ng mga listener or mga viewers po natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa abroad pa pala po. Marami po tayong mga kapatid doon na nanonood at nagpapalo up dito po sa inyong programa. Oo, maraming salamat. Ako yung pinuntungan ng kampanya. Isa po sa mga talagang prominenteng personalidad pa man. Gusto po ma-interview ay Kuluban. Ngunit ako po ay nagulat na mga habang nag-research ako, nakita ko ay nakakulong pala. Bakit ba? Ay isa po ngayon ang medyo nagkaroon ng problema ang ating kamahalan dahil isa po sa mga nagre-rebelting mga kasama rin natin sa tribo na kinasuhan po ng rape. Pero actually, hindi naman po siya ang ng rape. At ang nangyari sa kaso po ay ang report ay March 24 ng rape, 2018. Pagkatapos ikalawang hearing, iniba na naman po ang March 14 na naman. Pagkatapos ng another hearing, ikatatlong hearing, March 4 na naman po ang so iba-iba po ang nanonood. So ibig sabihin talaga na pre-map po ang ginawa sa kanya. Sapagkat alam po namin yung mga ibang mga kasama natin sa tribo na malapit na pong i-release ang budget para sa tribo, yung 20%. Na authorized po yun according sa IPRA at sa Security Education Commission po na narehistro po ang National Tribal Evidence Datos in the Philippine Territory Incorporated. Pagkatapos yun nga po na siguro nagagalit po ang mga ibang mga tao dyan, lalo-lalo na mga politiko natin doon sa Bukidnon, hindi nila gusto na mapapunta ang ating Kuluban ang budget ng tribo. Okay. Okay. Dato Kuluban, may katanungan doon. Siya po ba ay descendant nila Lapu-Lapu? Opo. Kung tutusin natin, kung iano na po natin po history, during the time of 1478, ang mga Muslim po doon sa Malayan Peninsula, intakpo nila ang Majapahit Empire na pinangunahan po ni King Louis Song Tagian. At siya po, nagkaroon po siya ng anak na si Rahal Lapu-Lapu at saka si Rahasolay. At si King Louis Song Tagian po ay tumira po sa Malayan, sa Lamayan District na tinatawag pong Malacanang Palace ngayon. At yan nga po, isa sa mga apu-apuhan na po ni Rahal Lapu-Lapu si King Kuluban. At mayroon po tayong mga dokumentanan sapagkat ang mga dokumento o mga pag-aari ng ating Rahal po sa kanya, yung corona, yung singking po, yung pulseras, at yung pong gamit sa pagmamama, yung tinatawag na salapa sa mga tribo sa Bukidnon po. So nandiyan po lahat, pati na po yung damit na pang kinasal si Haring David, isa sa mga asawa ng mga niya na kaliwat nga sa Bisaya.
No, andun po sa kanya lahat. Yun po ang ano natin ebidensya, siya po ay sa mga kaapo-apuhan ni Rahal Lapu-Lapu. Ito mga pagkakasibo, pagkakakilala kay King Kuluban, masasabi ba natin kinilala ng National Historical Institute? Yan po ang hindi ko pa maano kasi sapagkat nung napabigo ako dito way back 2016 nung ano ko po si Kamahal nakasama po ako, nakamiyembro ako sa kanyang sa itong National Tribal Soldados in the Philippine Territory. So, hindi ko po masyadong ano yan. At mayroon pong nakakaalam yan, isa sa mga executive king staff po namin na isang araw po, ibibigay ko po ang ano sa inyo at maaring siya po ang makakapagsabi ng marami pa pong mga ano tungkol po sa ating Royal Highness King Datu Kuluban. Okay, wala pa ano. Pero paano mo siya nakasihan? Paano po ninyo na-determine? Paano siya na-determine? Paano siya nahiram bilang King of the Philippine Territory? Ano po ang naging basihan mo? Okay. Ang basihan po kasi, yun nga, nung natatagpo niya ang National Tribal Elders of Datos in the Philippine Territory, kinoronahan po siya last February 14, February 7, 2015. Nandiyan po sa profile niya. Nandiyan po kung gustong nating tingnan sa kanyang pagkakorona na ano din sa GMA. Ano po yan, televised din po yan sa GMA. Nandun po sa profile niya ang ano ng sa TV niya. Pati po sa may news ano po sa Cagayan na ano po ang kanyang pagka-crowning. Successfully crowning of King Kuluban. Okay. Makikita po natin yan sa profile niya. Susunod tanong ko. Si King Kuluban bang talagang tuming Mindanao? Siya ba ay talagang masasabi na nakatutubo? Doon po sa Tagitagum, Miss Oriental, siya na pinanganak po. Isa po siya sa mga Higaunon tribes. Yun nga, sa kanyang ano, isa rin po siyang baylan. Yung baylan, para bang pastor, o alagad, o pari, sa kanila pong ano, sa kanila pong tribo. Okay. So isa siyang baylan, nakikilala ng baylan bago po siya nahirang na hari. At bakit po siya nahirang na hari? Ano pong naging circumstansya bago siya nahirang? Ano pong naging takbo ng sitwasyon? Bakit po siya hinirang? Meron po ba talagang necessity? Kailangan ba talagang magkagayon? O takbo na lang ang panahon yun? Ano pong pagkakaalam ninyo? Sa isang sa anong pagkakaalam po, ang mga nag-corona po sa kanya, kasi spiritually ano po siya, sa lahat po ng mga kasamahan niya, mga spiritual ano po sila. Parehas po sa mga napapalo ko sa inyong programa, na isa rin po siya sa mga spiritual na pinapakitaan ng mga ano ng Panginoon. So, yun nga, kung naano po niyo si Queen Inbataw, siya po ang nag-ano sa kanya na kinoronahan siya bilang hari ng mga tribo sa una sa Mindanao muna, pagkatapos inorganize na po niya lahat buong Pilipinas na sa buong 110 tribes according to IPRA 8371, the Self-Governance and Empowerment of the Indigenous People Law. Okay. So, yun nga, isa sa mga ano niya nakikita naman natin mga video footage akong nireview sa YouTube at tila talagang malaking ang pangtingala ng mga tutubo sa King Kuluban natin. At tutubo pang marami siyang asawa. Sa pagkakaano ko po sa kanya, ay nung nandun po ako last September, ang pinakaano po niya, 42 po lahat yun. Pero ano po yun, authorized po yun, na pinirmahan po ng mga magulang, ng mga inasawa niya. Kasi isa rin po sa mga requirements na para maitatag ang kingdom o ang kaharian, dapat maraming asawa rin ang isang hari. According sa sa kanya, kasi galing nga po sa sa spiritual may nag-guide din po sa kanya. May nagsasabi po.
Tsaka ganun din po kailangan na maraming asawa. Ano ang purpose ng kanyang maraming asawa? In case na ano po ang kinship management in the whole Philippines archipelago, yun po ay hindi lamang po sa physical na ano lamang po ano niya. Kasi kailangan po sa halimbawa na ano na ang kinship management, ang ano po mga asawa, ang gagawin niyang mga tagapamahala sa iba't ibang mga region, sa iba't ibang mga provinces, sa iba't ibang mga municipality. Yun po ang kanyang purpose naman. Okay. So itong mga asawa niya, na-acquire niya ito nung hanggang na-declare na siyang hari. Opo. Pero nung civilian pa siya, nung wala pa siyang, hindi pa siya nakukonfirm sa hari, ay wala kayong narinig na maraming asawa. Basta ng pagkano ko po doon, nakita ko na lang po na nandun na po lahat ng mga ano. Doon ko na lang, way back 2016 na ating po pag-membro dito po sa National Tribal Elders. Ngayon, isa sa concern natin, yung mga asawa ba niya of legal age? O baka mga bata na naman yung mga 16, 18? Diyan po, hindi ko po alam kung ano man po ang ano niya sa ano, kasi according sa ano daw po ng ano, sa spiritual ano daw, ano na yon. Pero, hindi ko po alam ang ano ng ano nun. Kaya, siya na rin po makakano niya, by the time na siguro, ma-interview niya, darating ang panahon, siya rin po makakapagsabi sa inyo niyan. Kasi requirements po kasi yan sa, ano, sa kinship management, sa Queen's Kingdom. Okay, kaya ko naman naitanong ngayon particular dahil nga malamang ni-establish natin yung mga ikinasa sa kanya dahil nga rape, no? Yung ba yung tinatawag na statutory rape? Hindi, tama ba yun? Statutory rape. Actually po involved ba doon sa kaso niya isang minoridad? Ang nagkaso po, Anton, ang for your information, ang nagkaso po sa kanya, ano na, edad na po. Medyo mga, mga 50 plus na siguro. Alam ko rin po yun, kasi nung nandun ako, nangyari po yung, pati po yung kanyang personal Royal Guard niya. Nandun po, siya rin po isang testigo sa kanyang, yung nagkaso sa kanya. Yan lamang po, kaya yun na po na, ginawa nila ng paraan para maano nila ngayon si kamahalan, ma-delay yan niya, binabago patapos sasabihin nila na walang huwes, binabago po nila ang date ng mga hearing. At saka ngayon po, wala na pong gustong humawak ng kanyang huwes na gustong humawak sa kaso niya, hindi ko po alam. Pero I think, baka dadating na rin po panahon makakalabas po siya. Okay. Sorry nag-feedback yung po. Wala po akong magagawa sa ngayon dahil naka-on board na tayo. Hindi ko wala way na matest ito habang at babalikan dahil magpuputol yung ating mga links. So pagtsagaan na lang po sana natin muna sa meantime. At dito sa kaso ni King Kulubad, isang tao lamang po yung nag-demand sa kanya. Isa lamang po ang nagano. At saka po nangyari doon, Anton, gusto na pong umatras yung nakaso sa niya. Ang kaso na yun, sabi ng mga kasamahan niya, kung aatras ka, papatayin ka namin. Ang nangyari nga po, yun, binaril po yung nakaso sa kanya, pagkatapos, ang hinalaan pa, si kamahalan. Paano po lalabas si kamahalan na nandun po siya sa kulungan? At pagkatapos, sasabihin naman ng iba na ang anak daw niya ang bumaril. Siyempre kung ako po ang babaril, bakit sakian ko po babarilin kung talagang gusto kong patayin? Di po ba? So siguro, yun po isang delaying tactics ng mga muskanya. Ganun po ang nangyari. According sa akin na nasagap na balita, rin po sa bukid nyo. Okay. Sige po. At sa ganitong pagkakataon, nais ko po malaman, ano po sana ang magiging, hindi po ba pwedeng makyansahan sa kanyang kaso? According po sa akin na nalaman ko, wala pong bilang ano niya, pero saan po doon po sa hearing nga, bakit
po ang yung nagkaso sa kanya, ang statement niya. Bakit po gano'n? 3 beses. Una, March 24. Susunod, March 14. Susunod, March 4. So, according din po sa mga pulis din po ang doon. Ang gumagawa po ng mga sa kaso, pagkatapos pinapipirmahan na lang daw nila yung ng kaso. Okay. Now inconsistency, nakikita nga natin dyan na medyo inconsistent yung mga yung witnesses o yung nagsampa ng kaso sa kanyang testimonya at tuntusin, pwedeng basahin yan, etc. And ngunit tila ayaw palabasin si King Kuluban. Ano po ba kaya ang implikasyon yan? Kung nakakalabas si King Kuluban, makakagulo ba? Ipapanawagan ni King Kuluban na yung mga tribal leaders magkakaisa at magsagawa ng isang pagkilos? Ano ba kinakatakutan nila kay King Kuluban? At ano ang capacity ni King Kuluban? Sa totoo lamang po, awain po at mapagmahal ang ating mamahalan. Kahit po ganyan ang ginagawa sa kanya, hindi po yung mapagtanong ng galit kasi almost 3 years na kasama po siya, nakita ko na po ang kanyang pag-ugali na talagang maano po siya. Ano lang po doon sa kanya, siguro marami pong nagsiselos dahil nakaano po ang 20% budget in indigenous people na ako may mga source dito po sa Maynila, nakapangalan na po sa kanya. Kaya isa rin po yan siguro sa mga natatakot yung mga dyan sa Bukidnon, lalo na itong mga malalaking politiko, interesado din sa budget ng mga tribo. Hindi po nila siguro gusto na si King Kuluban ang makatanggap ng mga niya, mga natin. Kasi isa rin po yan sa pinaglalaban ng ating kamahalan na para tulungan po lalo na ang ating mga kapatid na mga mahihirap, lalo na po ang mga tribo. Kaya ako po, isang mission ko rin po dito sa kaming lugar ngayon, isa yan sa mga ko na para hanapin din po ang ating mga kapatid, lalo na yung mga nasa kabundukan na nabibigyan ng injustice, na pinapaalis sa kanilang mga teritoryo, inilalagay sa isang lugar na kung saan pagkatapos kukunin po ang mga lupa. Maganda po bang alyan? Isa rin po yan sa mga advocacy ng ating kamahalan na siguro marami pong naiingit sa kanya dahil marami na rin po kami mga miyembro. Kasi po ito throughout the Philippines, 110 times po buong Pilipinas na i-organize namin. Kaya nga po, ako nananawagan din po ako sa mga katribuhan sa buong Pilipinas na po natin ito, pagsikapan natin na magkaisa na po tayo para makamtan din ang narapat para sa atin na biro mo po kung titingnan po ng 20% budget ng mga tribo, kung ibibigay lang po ito, ilan po ang population po ng ating Pilipinas ngayon? Kung tutusin po, 120 million. Ang budget po ng 20% sa, let's say, na 3.757 trillion na budget for the fiscal year 2019, kukunin po natin doon ng according sa law na 20%, I think 700 billion. Kung bibigyan po natin ng bawat Pilipino noon, maano po ang kahirapan. Isa yan sa mga advocacy ng ating presidente na sugpuin po ang kahirapan. So isa rin po ang kamahalan na rin niya, sinusuportahan din po niya ang ating presidente, ang kriminalidad, kahirapan, korupsyon, pati na po ang pagsugpo sa droga. So isa yan po sa mga pinaglalaban din po niya. At saka yun nga yung tanong niyo po kanina na ano ba ang sa kanya. Yun nga po, baka nagsiselos sila dahil nakapamahala na po ang budget ng tribo kang King Kuluban. Okay. So teka. Hello. So nakikita niyo political angle ito. Kung 20% ganun kalaki yun. Ayun nga po, sabi ko sa inyo na kung nga sa amin pong pag-aano sa Security Exchange Commission, inaprubahan po ni Commissioner Egipto doon po sa CDO, na kung tutusin po, kung 20% is kukunin natin po yung doon sa 3.757 trillion na budget
no, ng ating ibibigay po nila yung 20%. I think that is 700 billion. Edi sapat po yun para sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa ating mga indigenous people. So, yun po ang nangyayari ngayon na dapat natin ipaglaban din yan bilang mga tribo sa buong Pilipinas. So, ibig niyo sabihin yung amount of money na yan, sa ngayon, hindi ito natamasa, hindi na pinapakinabangan ng tribo dahil nga po si King Kuluban, ganun ba yan? Okay po, Ka-Anton. Mayroon na po kaming mga ngayon, i-final na mga yung mga in-report na namin. Gusto namin na ang NCIP sa ilang taon na kanilang ang budget, ipinapaano po namin yan na gusto po namin silang ipa-audit saan po napunta ang para sa tribo. Yan po. Mayroon na po kaming sumbong. Nakarating na po yan sa mga natin dito sa lahat ng agency dito po sa Maynila. Isa rin po yan sa mga namin na kailangan natin para natin ang kahirapan. Masugpo natin yan. Yung NCIP, paano po na? Yan yung National Commission on Indigenous People. Okay. National Commission on Indigenous People. So ngayon lang nalalaman na meron palang nakalalang 20% ng budget para development o nakalalang para sa mga indigenous people na gano'n. Mayroon po, talagang mayroon. Kasi isang panahon po na nakapunta po ang isang executive team staff natin doon po sa Ramon Magsaysay, Sibugay. Tinanong po niya ang mayor doon, sabi niya, Mayor, totoo po ba yung 20%? Sabi niya. Ay, oo, totoo yun, sabi niya. So, pero sa akin, wala akong indigenous dito. So, ano po ang ginawa ninyo sa budget ng indigenous, sa 20%? Sabi po ng mayor, sagot niya, i-divert ko sa ibang project. Hindi po pwede dapat i-divert yun. Dahil yun intended for the indigenous people. Paano na po yung mga doon? Hindi po ba sila tribo? Kahit walang indigenous people, ano po ba ang pagtingin nila sa indigenous, yung indigenous people na hindi nakapag-aral? Kasi dalawang klase ngayon ng ICC at saka IPs. Ang ICC po ay ang Indigenous Cultural Communities which we belong on that ICC. At ang ICC, yun pong mga kapatid po natin na hindi po nakapag-aral, na nandun po sa kabundukan, no? Yun po ang nakakaawa. Ngayon, sasabihin natin, na wala silang indigenous people, paano na yung mga, yung mga nasasakupan po niya doon? Hindi po ba yun, Hindi po yung mahihirap sa Ramon Magsaysay, sa Buanga del Soriata yun o Norte. So, yun, isa yan po sa mga natin na mga grupo na maraming, gaya ng nila, Professor Canono, Royal Malika Tribe, yung mga indigenous culture din ang kanilang pinopromote, yung karapatan din ng mga IP ang kanilang pinopromote. Pero wala naman silang pondo. Wala rin silang naranggit na meron dapat kunan ng pondo para dyan. Sasabihin ko na po sa inyo, Ka-Anton, mayroon po ngayon na ang nangyari, gumawa po sila ng IPMR. Ano po yung IPMR? Indigenous People Mandatory Representative. So, yan po ay kanilang swinweldohan. So, ibig sabihin, kung magkano po ang konsyal o konsilor ng municipality, ganun din po ang sweldo nila. So, ibig sabihin, kung ikaw ay isang representante ng mga indigenous people, mandatory representative ka, kailangan ikaw ang isang tagapag ng mga indigenous. Pero ang nangyari, ayun po, sweldohan. Kaya, hindi na po makaano. Saan na? Doon lang sa kanyang sweldo nakuha paano na yung mga budget na So, yan po ang nangyayari doon, yung IPMR. Kasi gumawa po sila ng IPS. Ano po yung IPS? Indigenous Political Structure. Yun po ang nangyayari sa parting Mindanao. I don't know, dito po sa Luzon. Kung hindi ko po masyado pang sa dito sa Okay. Kaya dapat makausap natin ang mga grupo na yan. Kasi kadalasan yung mga
Maharlika tribe, mga tribal na nakikita natin, hindi naman sila parang para sa akin naman magagalit. Kaya ko na mismo napangalangan ng Dato Armani. Hindi ko naman tinuring sa sarili ko as an indigenous person belonging to clan, tribal clan. Pero yun, siguro kailangan mamula sa katuhanan ngayon na meron palang budget na ganyan kalaking ngunit parang ginagawa nilang gasan ng mga politiko at hindi ito ba'y subject sa audit at ito'y nila pang kasalukuyan inalulustan. Isa yan po sa mga namin nga, nireklamo na namin dito po sa Maynila na ipa-audit ang yung humawak nitong nakarang Kaya nga po, I think itong NCIP ngayon parang ma-dissolve na po at ibibigay na po sa DSWD ang pamamahala. Kasi parang nalaman din po ng ating presidente na isa din ang mga nag-corrupt. Okay. So itong relationship nito kay Dato Kuluban is that sana itong thinking Dato Kuluban doon sa pwesto sa Malacanang bilang representante nga ng mga tribal communities at IP communities. Ito, ganun po ba yun? Ang isa sa mga namin na before na siya nakulong, iniimbitahan na po talaga siya sa Malacanang para umupo na. Ang nangyari, sabi niya, mayroon pa akong aayusin ng mga papeles sa Bukidnon, uuwi mo na ako, sabi niya. So, ang nangyari nga po, pag-uwi niya, ayun, nagkataon na mayroon na pala siya na kinasuhan na siya. So, dapat sana, nandun na po ang sana tayo ngayon sa mga indigenous. Okay. So, ganito nakikita ko. Ang nararapat para sa atin. Ganito nakikita ko, So may pera pala talaga napakalaki pera, ilang billion yan. At si King Kuluban ay tila ni-recognize na kung siya ay upo doon sa Malacanang. At kapag siya ay nakaupo na sa Malacanang, yung pondo siyempre kontrolado niya. Ngayon sabi niya, uwi na ako ng Bukidnon at may ayusin ako pero hindi na siya nakabalik doon sa Malacanang at hindi niya na ma-administer yung pondo. Ganun po ba yun? Ganun po ang nangyari. So ngayon, hintayin na lamang po natin kasi nagreklamo na po kami sa Department of Justice at siguro nagkaroon na po ng ngayon. Kaya nga po, wala nang gustong humawak ng huwes sa kanyang kaso doon sa Pero according sa amin pong mga balita ngayon, malapit na po raw siyang makalaya. So, kanyang paglaya ay siguro po, abangan na lang po natin kung ano po ang magandang gagawin para sa ating lahat. Ayun. Sa ikakaano po ng mga matribo. Ako nakikita ko malaki ang impluwensya ng mga malalaki at mga abusadong politiko. Kung nabanggitin niyo yung Bukidnon, may nakilala, may matunog na pangalan niya sa Bukidnon. Malaki parang dapat mapunta sa Bukidnon dahil sa tribal community na yan. May malaki pa na pupunta doon sa gobernador niya sa Bukidnon. Ang niya, kasi siyempre, bakit po pagkukulong na si Kamahalan kung hindi malaki ang kanilang nakukuha. Kaya nga po, isa yan sa mga sabi ko, sumasakit din po ang aking kalooban na sabi ko, bakit ganun? Hindi na sila, ang yayaman na nila, itong mga politiko, ang yayaman na nila. Mamamatay sila, hindi naman nila dadalhin ang kanilang kayahanan. Bakit hindi na lang nila ipamudmud sa mga mahihirap? Ang dami po natin mga kapatid na mahihirap, especially sa Mindanao. Matagal po akong tumira sa Mindanao, nakita ko po ang kanilang mga kalalagayan na kailangan po sila talagang tulungan. At tungkol nga po sa Maharlika, Andron, ang Maharlika po ay nanggaling po sa ni King Luciong Tagian. Sapagkat nung panahon po ng 1478, sadyang inatak po sila ng mga Muslim
doon sa Malayan Peninsula, umatras po sila at nakita po nila ang isang island na I think that is 700 or 169 islands na tinatawag pong Sabah, no? Micronesia, Caroline, Hawaii, Guam, kasama po yan sa Maharlika na isa rin po yan sa mga teritoryo ni King Luciong Tagian noong unang panahon. So, yun nga po, napakayaman din po ni King Luciong Tagian noon. Mayroon po siyang 720,000 metric tons of gold na itinago po niya noon sa Kota Kinabalu, Sabah. Pagkatapos noon, namatay na po siya at the age of 270 years, ang nag-ano po sa kanya, yung mga descendants niya na kasi nga King Lapu-Lapu, si Raha Sulaiman nga, tapos si Raha Sulaiman nagkaroon po siya ng anak na si Prince Lakan, ako niya Macloyd. So siguro po na ano niyo na yon sa history. So pagkatapos nagkaroon po, namatay po si Prince Julian, nagkaroon po siya ng anak na si Prince Lakan, nagkaroon po ng anak na si Prince Julian. Tagian, talo na po siya. Kasi during the time ng panahon ni Prince Lakan, po siya ng surname niyang Taliano. So, yun po, ang natin. Okay. Kaya Maharlika, okay po ako sa Maharlika na pangalan. Okay. Yan, okay na raw yung ating audio. Maraming salamat, Lay. At nakita ko rin ang diferensya, hindi na mauulit. Dapat nga tama ka, i-mute dapat yung So marami mga katanungan dito. Dato Tulungan. Yung bang jurisdiction ni King Dato Kuluban limitado lang sa Bukidnon? Hindi po. Ang natin ngayon ay throughout the Philippines. Kaya nandito po ang listahan ng mga list of IPs in the whole Philippines. Ito po. Ilan ho yan? Listahan po ng kumbaga sa marami po ito. Sa 110 tribes mula Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito po lahat yan. No? So, ito po ang lahat na dapat, ang nga niyan, kailangan magkaisa po ang lahat ng tribo para makuha po natin ang nararapat para sa lahat ng tribo. Ang nangyayari po, kanya-kanya. Gustong-gusto na, ibang leader, ibang grupo. Bakit hindi po natin pagkaisahin? Ano na natin ang si King Kuluban para po siya po na ang mag-ano sa atin. Talagang wala pong masasabi kang King Kuluban, napakabait na tao po yan. Marami pong gustong tulungan niya, pero ang problema lang, marami rin pong taong na sa kanya, na nagseselos ba o nag-ano siguro. Yun na nga ang problema natin sa Pilipino. Kaya nga sabi ko, sa sobrang dami na yata ng Maharlika tribe ngayon, baka dumating yung panahon na magpapataasan din ng ere. Kami nauna, kami ito, ganito, ganyan, Yan ang dapat nating iwasan. Yun nga po. Hindi natin pero ayaw na natin wag na muna nating pag-usapan yan. So, yun po Anton, yung pong sinasabi ninyong na hindi lamang po sa Mindanao ang natin. 110 tribes in the whole Philippines, it has been approved by President Fidel B. Ramos way back October 22, 1997 po yan sa IPRALO. So makikita po natin sa IPRALO book na pinirmahan po ni Presidente Fidel B. Ramos na siya po ang presidente noon. Kaya hindi lamang po Mindanao ang scope po niya. Hanggang po Luzon, Visayas. Ayun. Nakikita kaya natin. Lahat po ng tribo pwede pong sumama dito. Di sana nga pagkaisahan po natin. Kung sana nga itong Royal Maharlika Tribe, One Nation nila, Professor Canuno, hindi na sana nagkukumaw kung saan kukuha ng pondo. Itong kaibigan yun nga po gumagastos sa sarili niyang pera para lamang may hatid yung mga ID. So, malaki palang pera to. Malaki palang pera to. Kaya siguro nakulong ito si King Kuluban dahil ayaw ng mga politiko na mag-assume si King Kuluban ng opisina niya dahil mawawala yung kanilang gatasan. Yun, isa po yan. Ayan, siguro yung network ng mga politiko, kung sino yung nandun sa bukid doon, siguro sabi niya, ako nang bahala dito pare. Siguro, gano'n, Ako nang bahala rito pare. Ganun po. Talaga. Hayaan mo. Kung yung mga umuugong na chismis sa Amerika, yung daw mga may sala, yung may mga
kasalanan sa bayan ay uusigin isa-isa. Tatandaan natin yan. Tatandaan Sana natin po. yan. Dumating Sana ang po, panahon sana na, po. mga abusadong politiko. Gaya ngayon, may 3 politikong tatakbo pa. Nasangkot na nga kay... Ayun na po. Nasangkot na nga dito kay Napoles. Okay. Sige, who will approve the distribution of wealth this year, 2019? Marami pong Depende Kaya yan, yan po yung bantayanan natin. Depende yan, Lucita, kung sinong may hawak ng kayamanan. Kung sino yung sole redeemer ba? Yung sole signatory ba? Malalaman natin yan. Alam ni FM, tagtakuha natin ito. Alam ni FM ang Maharlika, ang Sabah ay Maharlika, kaya tinaglaban ni FM yan. Yan lang ang binitawan ni Cory. Kaya kawawa ang mga Pinoy doon na ipinauwi. Akala mo mga squatter. So nga naman, yan ang dapat i-consider. Paano ngayon ang kila Maris Monfort? Kung pwede naman itulak na yung mga nasimulan. Halimbawa, within the framework na ibig ipatupad o ng kanilang ni King Kuluban, yun pala, may budget pala yan, pwede namang isulong nila Professor Canunoy na ganun. May budget pala to. Kaya lang napaganuhan ng mga politiko para hindi mapunta sa kamay ni King Kuluban, mapunta sa kamay ng mga mapakinabangan ng tribo. Natin po, mga mahihirap na tribo po. At siyempre nandiyan na rin yung anggulo na yung mga lupa ay nagkamkam at mga tawag niyan? Kinamkam yung mga lupa. Kinakamkam po. Yan. Isa rin po yan. Isa po rin yan. Kaya ayaw nilang palakasin ang tribo. Pero sige lang. Pag dumating itong ating inaantay, Gisara Law. Nisara Law. Magtago-tago na kayo. Kahit matanda pa kayo, uusigin kayo. Okay. So, sinapasalamatan ko nga pala si Emmanuel para dun sa kanyang inimbitahan niya akong nag-dinner kagabi. Emmanuel, maraming salamat sa mo at marami pa tayong expedition. Okay, sige. Hindi alam ang kasaysayan. For indigenous people lang pala focus nila nationwide. Pero 20% ang budget no na Constancio, malaki. Okay. Malaki po. May iba tayo. Ito bang nabanggit mo kasi si Haring David? Ano ang mga turo ba? Anong katuruan sa inyo ni King Kuluban tungkol kay Haring David? Si Haring David ba hindi Israelita? Hindi ba Israelita to? Israelita po sila. Pero sa ano ko po yung isa sa mga katibayan na nandun po yung isang damit pangkasal ng kanyang kaapu-apuhan ni King Kuluban. Nandun po ngayon sa kanya yung damit na isang katibayan na ano po. Yan, marami pa tayong i-explore kapag siguro na nagsimula na yung programa, hihingi natin ng budget na magkaroon na yun ng expedition. Ibig sabihin ng expedition pupunta natin yung mga lugar na yan at kukunan natin ng salaysay at ma-establish natin yung tunay na history na ating bansa. Yung mga archaeologists ating imbitahan. Maliban dun sa arroganting anthropologist ng UP, So, pangalan nun? Hindi ko na Okay, the new chief head of World Bank is highly respected man with integrity and a friend of President Trump with long career experience in U.S. engagement for international affairs. He is wanting to see countries growing better and faster, having future opportunities, free from corruption. Yan ang inaantayan natin. So, Ayun, may nag-comment dito. Si Jong. Si Subiri ang abusada dyan sa Bukidnon. Comment ka, no? Yan. Hindi naman natin yan na. Okay. Diyan po natin malalaman. Lumalabas po ang mga... Pasalamat sila, may stem cell. Sige. Mabuhay pa kayo ng mahaba, para makabawi naman kami, makakurot naman kami sa inyo. Nako, wala naman sa sinabing gobyerno. Mapaglin lang ang report sa pera. Walang pondo na inilaan. Kaya baga napaso. Tama ka dyan.
Good evening, may echo pa. Wala na, na-resolve na natin yan. 3 kingdom yata meron sa Pinas kasi 3 magkakapatid. Okay. So, good evening, Sir Anton, lalo na sa mga show signatory. Ayan. At unti-unti na natin nakita yan. Okay, sige. Well, Dato Tulungan, meron ka pa bang nais ipaabot sa ating komunidad, sa Wealth of the Nation at sa mga katribo natin na maaari po nilang, ayan, si Professor Mijares. Hindi ka makakatanggap ng pera galing sa Woton, ha? Ngayaya ka lang, tatanggap ka lang ayaw mo pa kami paunlakan. Sige po. Sige po sa lahat po ng mga nakikinig at saka nakakakita sa video na ito, hindi naman po na ikaw, sasabihin mo hindi ka indigenous. Saan ka po ba pinanganak? Di pa Pilipino po tayo. Pero nga pong kanta noon, I love my own native land, Philippines, my Philippines. Di Pilipino po tayo, native po tayo ng Pilipinas. Kaya we belong 310 tribes in the whole Philippines. Kaya mag-isip-isip po tayo. Ipaglaban po natin ito ang karapatan po natin na tunay nga na ang buong Luzon, Visayas, Mindanao, inaano ko po kayo na magpamiyembro na po tayo dito at suportahan po natin si King Kuluban sa kanya pong advokasya na para matulungan po tayong mga indigenous people na nabubuhay dito po sa Pilipinas. Isa rin po yan sa natin na kasagutan para natin na makamtan po natin ang kapayapaan, kasaganaan. Kasi yun nga po, marami po tayong mga kapatid na nandun sa kabukiran, sa kabundukan. Bakit ganun po ang nangyayari? Sapagkat yun nga, ang nangyayari nga, yung sabi nga, yung pang-aagaw ng lupa, kulang ng ng hustisya. Kaya nangyayari po yun na nandun sila sa kabundukan. Kaya yun po ang inaano ko ngayon, kung ikaw kapatid na nandun ka pa sa kabundukan, huwag mo nang sayangin pa ang panahon. Ito na ang panahon para makamtan natin ang totoong pagbabago ng bansang Pilipinas na dahil maganda ang ng patakaran ng ating presidente ngayon na si Digong, suportahan po natin siya at inaano ko po sa inyo na siyempre at ang lahat po ng ito hindi po natin magagawa kung hindi na po natin kasama ang Panginoon. Sa lahat ng bagay, siya po ang ating katulong. I will be with you till the end of time, sabi po niya. No, I will never leave you nor forsake you, sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya ako po ay isang pastor din at sa Centro-Dis na tribu po, wala pong religion po ito, no? Hindi po natin anong religion natin. So si King Kuluban po, hindi po siya nakikialam sa ating religion. Ang gusto lang niya na magkaisa tayo para makamtan po natin ang kapayapaan, makamtan natin ang nararapat para sa atin ng mga tribo sa buong Pilipinas. So yun lamang po siguro ang aking maidadagdag sa inyo. So siguro sa darating pang panahon, ibibigay po kang Ka-Anton ang isa sa mga executive team staff namin na siya po ang nakakaalam ng lahat. Siya po ang pinaka-spokesperson ng ating Royal Highness King Dato Kuluban. Ibibigay ko lang po kang Ka-Anton ang name niya at saka yung kanyang cellphone. Saka aanhin ko po siya. Kukontakin ko po rin siya, Ka-Anton. Okay, para siya po ang magbibigay po ng marami po kayong makukuha sa kanya ng mga kasi ako kumbaga sa ganun malamang po ang aking nalalaman. Kukunti lamang po. So maraming pong salamat and happy Valentine's po sa ating mga kababayan. Tenyo rin dyan. Kaya nga po nakapula din kami kasi ito po ang ito po ang damit ng tribo pula. Okay. So magandang gabi po at maraming salamat Ka-Anton. Pagpalain po kayo nawa ng ating Panginoon sa inyong advokasya na ginagamit din po kayo ng Panginoon para sa ating na yun nga sinasabi, the wealth of the Philippine nation. And yun nga po, yung gold na nandiyan po. Mayroon po tayong gold nandiyan sa sa third floor po ng Central Bank. I don't know kung ninakaw na nga po yun ng mga siguro. Sige sana mabalik na yun. Okay. So maraming pong salamat, Ka-Anton. Maraming salamat, Dato Tulungan. Ayan si Dato Tulungan ang nagpaunlak ng interview. At maraming salamat doon sa mga nag-suggest kung paano makukurik itong ating nag-i-echo. Ngayon ko na lang naalaman ito. Medyo huli na. Nasa 1 hour na tayo. At ako na-educate dito sa
naging panayam natin. Kasi ako, pagkaalam ko, kapag dito ka tubong city boy ka, hindi ka may tuturing na indigenous people or indigenous person. Pero sabi ni David Sungsong, ako sa Tondo pinanganak, indigenous po ako. Tama na yan. Yun pala ang concept na yun. Siguro dapat ayusin yung definition ng indigenous, no? IP. Na hindi nangangahulugan pinanganak ka sa Manila, hindi ka indigenous person. Parang ganun na ngayon ang konsepto ng indigenous person. Kahit ipanganak ka man sa syudad, mukha kang Kastila, Mistizo Kastila, pero kung pinanganak ka sa Pilipinas, Indio. Tama ba? Indio. Indigenous nga naman. Okay, sige. Yan naman bagong definition. Kaya marapat lang na tayo'y makilahok dito sa mga movement na Maharlika tribe o mga ibang tribal organizations. Pero yun nga, sana datutulungan, matulungan din magkaisa-isa tayo dito sa mga ganitong adikain. Pero hindi pa rin rosy ang picture pagdating sa mga tribal dahil kinakwarta ng mga politiko at ayaw nila na ang control ng pera ay mapunta sa mga indigenous tribe. Kasi kapag ang mga tao ay magkaroon ng salapi ay hindi na nila makokontrol. Kasi gusto ng mga politiko ay control. Pero malapit na kayo, ha? Okay, magtulungan ang mamayang Pilipino. Ang makikinabang lalo ng mahihirap. Hindi puro mayaman na lang ang nakikinabang. Jenny, yan ang hadikay niyata. Yan ang direksyon na papupuntahan ng tinatawag na Chisara ni Sara. Kaya brother, yung mga loans daw dyan sa Amerika, yung mga mortgages, i-condone na. Wala na raw utang. Sige. At ano ba yung balita na yung isang bangko raw dito, wala na raw pera dahil namatay yung may-ari. Chismis. Malay mo nga, sana ito na ang sagot sa mga mamayang mahirap sa Pilipinas, pantay-pantay na karapatan para sa lahat at hindi lamang para sa mayayaman at dayuhan. Of course, Edina, dito sa mga ganito, yan din ang magandang konsepto dahil yung communism pantay-pantay nga pero wala namang pera yung mga tao noon. Parang ganun ang nangyayari. Kaya hindi masyado nag-prosper yung konsepto ng communism kapag wala yung tinatawag na enterprise spirit of enterprise. Pero kung ganito naman ang ating asahan, bawat isa sa atin ay magiging mayaman. Balita ko, sabi ni nung kaibigan, nasa $1 billion ang bawat Pilipino. Billion. Wala na magtatrabaho. Paano yun? Magkakaroon din siyempre ng panibagong problema yon. Kapag panibagong sistema, may panibagong problema. Although yung problema na hindi pa natin nakikita kung ano. Pakipromote ka, Anton, that all members should clean their hearts para mabigyan ng blessing ni Ama. Okay, dapat lang. At hindi tayo puro ginto na lang daw. Sabi nung may mga nagko-comment, hindi daw dapat puro ginto na lang. Kundi mag-embark din tayo sa mga usaping spiritual. Very soon, we will do that. Pero ngayon, ano muna tayo na medyo natitrill ako sa mga developments na nangyayari ngayon. Lalo na itong redemption ng regime dahil marami dito sa Pilipinas. Oo, marami dito sa Pilipinas. Kapag ako ay naka-receive ng balato, naka-receive kami ng balato, i-distribute ko, i-share ko yan sa inyo. Okay? Sa third floor basement ng CBP, yun sir. Okay. Di po nila kayang ubusin ng ginto natin. Marami po yan. Ito na lang nire-redeem ng Zimbabwe. Binibiro mo kung gaano kalaki. Malaki ho yan. At dyan po umasa ngayon ng Amerika na makabangon dahil dun sa value na yan. Kaya yung mga keepers na gusto pong i-redeem, pa-redeem nyo na ho. At wag nyo na pag kayo magpatumpik-tumpik dahil kapag lumagpas na ho dun sa period ng redemption, ay ito yung mga ngahulugang hindi na nila i-redeem yan. Kumbaga, pag lumagpas na doon, hindi niya mapapakinabangan yan. Kaya habang mainit pa yung panawagan, ihanda-handa na po ninyo. Gaya ng mga Iraqi dinar, narinig natin na mga some 2 years ago or 1 year ago, sinimulan din po yung paghahanap ng Iraqi dinar. Yung may mga keepers na meron, pero ayaw nilang ipagbakasakali kasi naman marami rin namang manloloko tuloy yung mga keepers nawawalan na ng pag-asa o nawawalan ng tiwala. O yun, naabutan na ng napaso
Nagtapos na yung grace, yung period na ibinigay para sa redemption, hindi na tuloy nila mapakinabangan ngayon. Although, ang suggestion is, ang advice is, itago niya lang muna ninyo dahil baka ma-redeem pa rin sa somehow. Pero ang priority ngayon ay yung Zimbabwe at yung Petrocelli at yung Lingyuhai. Okay. Mas maganda pong mababa ang katauhan, mas mataas yan kay Ama. God bless the Philippines, God is with us. Research po tayo ng history para makita ang story ng Maharlika na pinaglaban ni FM. Meron din pinangako si Dato Seyus na may informasyon na karating sa kanya. Mukhang may nakubkob na historical artifact. The Great Awakening is happening right now. Works of our beloved President for distributing government public funds through land reform program. Nako, nanakawin naman yan. Kakausapin yung DER. Yung carpable land, ginagawang subdivision. Tapos yung developer treasure hunting pa. Nako. Kaya yan, mas mainam na magkaroon ng systematic government pag nangyari na yan. Siguro, Rex, yung government, hindi na magiging tulad ng ganitong government natin na patakbo tayo, kundi isang soberenya na samahan, siguro, collective pool of governance. Kaya nila ng federalismo kasi wala silang control sa mga tao. Ayan, totoo yan. At makikinabang sa perang taong bayan, once na federal ng Pilipinas, mas madali ang pag-unlad ng bawat bayan. Ang simula ng pagbanggit ni Mayor Duterte sa history, nahulaan ng araw po talaga na darating ang panahon na si Presidente, si Digong Duterte ang magiging Presidente at siya makapag-i-introduce ng radikal na pagbabago. Gaya ng ginagawa ngayon ni Donald Trump. Na sa'yo na hinahanap mo pa, hindi talaga makita. Ano ba yun? Naku sir, noon sa mga magkatotoo na, kaso nga lang nag-update sa atin. Naku sir, laki noon. Sana magkatotoo, malaki nga. Wala na tayong mapaglagyan, hindi nakakasya yung mga sasakyan natin sa kalsada niya pag may kataon. Bait mo naman. Share nga kabayan. Siyempre, share natin yan. Sobrang laki niyan eh. Iyanin natin yan. Kaya po, sinusulang talaga ni Tatay Digong Federico, nabasa na natin yan. Saan po i-redeem ang Iraqi dinar, Captain Sparrow? Ang alam ko, hindi na ito ang mainit na redeemable item sa ngayon. Zimbabwe, Petrocelli at yung Lingyuhai, parang ganun. Sana tumawag si Supremo. Okay. Any word from Supremo? Wala. Wala tayong word kay Supremo at the moment. It's a pleasure po na nakasama sa panggabi ngayong ating naging panawin na si Dato Tulungan. Bueno, pahabol. Share pahingi, of course, Faye, pag nandyan, pumila na kayo. Tatalino. Sundan mo sa votin mula umpisa. Ayan. Basta, hihingi tayo ng project para sa vote ng mangunguna, ha? Hihingi tayo ng project yan kay Soul Redeemer na yan, sa Soul Signatory. Magkatuto. Pero so far, so good. Yung mga binibigay niya sa ating informasyon, mukhang nangyayari. Yung accuracy rate niya, palagay ko, nasa 90%. Medyo namumove lang yung panahon, namumove lang yung oras, pero nangyayari. Somehow, ang accuracy ng mga binibigay niya sa ating tip ay nasa 90%. Pwede mo nang itaya sa karera yan. Si Maharlika watching from Iran. Uy, kakaiba yan ha. Kakaibang lugar yan ha, Maharlika. Naku, dami kong bilyon bawat isa. Marami nga yan, Elma. Yan ang problema ngayon. Paano gagastusin? Kaya nga lang, yun nga. Kapag nakita, syempre lahat yan parang mangyayari, electronic ang dispensation yan. Yung paggastos mo, hindi na yung over the counter na binabayad mo sa tindahan. Baka card na. Makikita ngayon yung pattern. Kung ginagamit mo yung pera sa winawaldas mo lang halimbawa sa casino, cut off ka. Posibleng gano'n ang mangyari. Kung winawaldas mo sa droga, cut off lalo. Ewan ko kung pwedeng gastusin sa Panginoon si
Hindi naman siguro. Kasi pareho kami nag-yosi. Yun. Okay, sige. At salamat sa mga nagbigay ng kanilang feedback na ito kanina nag-echo at na-mute ko na nga dito pala sa akin ang problema. Naipisan natin yung ano. Ayan, si Gudoy, yan sabi niya, pagdating ng araw at kailangan na ang mga pera na Iraqi at Zimbabwe by series lang ang bibili, halimbawa 2016 print at yung una lang. Okay, depende yan sa sasabihin sa redemption office, Gudoy. No, basta ano natin yan. George Soros also arrested before he committed suicide. Totoo na ba ito, Delia? Na patay na ba si George o medyo ugong-ugong pa lang? Okay, opo, ATM lahat. Ka-Anton, kailan po mabubuo ang fans club ni Supremo at Princess? Tanong natin sa kanila. Magpa-member kayo dun sa PECOG. Siguro dun yung makikita yan. Susundan nila si Philip Tilton. Hindi siguro yung sa kanya mismo nanggaling. Okay, tama yan, sir. Okay, sige. Ito na muna. Tama na muna tayo. Sikapin natin makabalik sa darating na linggo sa Sunday Super Chat. Pero baka dito na lang ako dahil medyo mahirap i-manage. No? Nag-iisa lang ako. Yung ating dun sa YouTube. Mahirap i-manage yung system. Wala tayong paukulang platform katulad na kasing dali dito sa Bilay. Okay, sir. Sabi ni Tess Yango, Sir Anton, nasa uli na ng Amerika ang gold galing Twin Towers kaya ang nag-shutdown si Trump. Okay, sige. Malaman natin yan, Tess. Kaya mag-antabay tayo hanggang sa Sabado. Itong mga tinatawag nilang deadline ay may matutupad. Ang pagbagsak ng kabal, ang pagbagsak ng Federal Reserve, ang pagbagsak ng mga stock market sa Amerika, pati din yung Brexit sa UK, sabay-sabay yung mangyayari. At paggising natin sa Lunes, paggising sa Martes, meron ng mga bagong kaganapan. Okay? At siyempre, para maging NISARA o GSARA compliant ang Pilipinas, marahil ay ito rin ay susunod at magkakaroon na ng tinatawag na paglilinis in the form of potentially martial law. Yan, okay. Pero hindi naman siguro yung martial law na matasabing mapanupil. Hindi naman siguro. Although na parang martial law na rin dahil kinahuli si Maria Rezaki. Hindi na lang sa NBI, Okay, sige. Salamat sa lahat. Salamat sa inyong pakikinig at kita-kita ulit tayo. Yung ating Moten page ay mananatiling sarado muna. Dito na lang muna tayo at sa ganun ay hindi ma-exploit ang ating Moten page ng mga nagpipilit pa rin mga ako. Kasi yung 1,000 yung mga anak ng 1 milyon. Ayan, okay, sige. Yan lamang po muna sa ngayon. So, sa ngalan po ng ating mga viewers na nagtiyagang mag-view kahit tayo ay nag-i-echo kanina. Ito, may pahabol. Paano daw sumali sa PECOG? Hanapin mo na lang melody doon at mag-join group. Mag-join group. Faye, nandiyan si Faye. Kontakin mo si Faye Faldas paano sumali sa PECOG. No? Okay, sige. So yan lamang po ang ating nakayanan sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers, sa ating 172 reactions, 338 comments, at syempre sa ating naging panawin na si Datu Tulungan. Kung inyong lingkod, Anton Israel, nag-iiwan po sa lahat ng isang magandang gabi. At nangangako ako sa inyo, kung mayroon pong importanteng update, mag-i-edit po tayo nang wala pang paunang abiso. Basta yan lang makakarating sa inyo. Kaya mag-subscribe po kayo sa YouTube, youtube.com/Tony Israel at sa facebook.com/AlienTalk. Magandang gabi and happy Valentine's.